Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programa Ang Ilaw ng Mesiyas, hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli, magsama-sama tayo sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat, ngayong linggo. At habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach. Ituloy po tayong inaanyayahan ng ating Panginoon. Ang utos pala na ito ay para sa lahat, hindi lang sa mga believers, no? Kasi kahit nga ang mga hayop ay nais ng Panginoon na papahingahin. So ang Mhm. sabi ng Panginoon, ayon sa kanyang paanyaya, Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin kayo mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. So, ang ating Torah portion ngayon ay nakatutok ah, sa aklat ng Bereshit o Genesis chapter 25 hanggang verse 19 hanggang chapter 28 ng verse 9 na may pamagat na toldot na ang ibig sabihin ay henerasyon. Ito po ay ika-anim na pagbasa mula sa aklat ng Bereshit. At ito ang ating portion ngayon, ang ating pamagat ay halo po sa unang bersikulo ng chapter 25. Ayon po dito, at ito ang mga nakatalang henerasyon ni Isaac. Pinahayag dito ang kapanganakan ni na Jacob at Esau at ang kanilang pakikibaka para matamo yung blessing at birthright mula sa kanilang amang si Isaac. Dito din mababasa ang mga hirap na dinanas ni Isaac sa lupain ng Kanaan at unawain natin ang kanilang karanasan at kung bakit madalas ay di maiwasan ng tao na husgahan ang buhay ni Jacob. Okay. At ganun din po, kanino kaya, may tanong tayo dito, kanino nakatuon ng mata ng Panginoon sa mga pangyayaring ito sa pamilyang sabi sa pamilyang ito at ano ang batayan ng ating Panginoon upang makita kung sino ang mabuti at masama. Alamin din natin, aalamin din natin ang mga taong nangunguna sa istorya, nakapaloob sa istorya. Si Isaac, si Rebecca, si Esau at Jacob at iba pa. Suriin natin ang kanilang mga desisyon, ugali at trato sa isa't isa. At yan po ay papahig sa ating Brother Richard. Bago po ang lahat, tayo muna po ay manalangin. Brad, di kita naririnig. Um, Panginoon, salamat Panginoon sa lahat ng mga biyaya na binigay niyo po sa amin. At nawa Panginoon ay yamanin niyo ang inyong ministeryo sa radyo na ito ay magbigay ng makahulugang direksyon sa mga pusong naghahanap ng inyong katotohanan. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Parsha Tuldot, ano? Ito ay isa sa mga I would say isa sa mga paborito ko eh. Kasi ito yung misinterpreted na parsha, Istorya. na istorya. Maraming mga nagkakamali dito. May mga issues. Issues eh. Dito eh, pagka binabasa ito, may nagagalit eh. Nagagalit kay Jacob. At Parang saka hindi maiwasan na ang tao manghusga. Hinuhusgahan oh, natin si Jacob. yan, oo.
Anyway, Ikakasala tuloy tayo. simulan natin ito, no? Ito, ang istorya nito ay nagsimula sa pagpanganak ng kambal, ano? Mm. Ah, so, matatanda natin na si Rebecca ay kinuha ng servant ni Abraham sa kanyang pamilya na bata pa. So, ngayon, si Isaac during the time is around 37 years old. At si Rebecca is around 15, 16 years old. Mga ganun, ano. So, pero na-consummate ang kanilang marriage nung si Isaac was 40 years old at Mm. around 18, 19 or even 20 years old na si Rebecca during the time. Ngayon, walang anak sila for 20 years. Walang anak, no? So, ngayon makita natin dito na um, si Isaac ay pinanalangin niya ang kanyang asawa na si Rebecca na magkaroon ng anak. Ganito po, no, mga kapatid, mga kaibigan. It's always good na ang nagpa-pray ay nagpipray sa atin na ibang tao. Rather than nagpipray tayo para sa sarili natin, okay din naman yon pero mas effective kapag ibang tao. Kaya we Mm. pray for one another. Yun ang unang point. Ano, no? Gusto ko ring ibanggit dito na nung pinanganak yung Kabal, si Esau, saka si Jacob, buhay pa si Abraham nito. Kasi po, nung pinanganak si Jacob saka si Esau, ay 60 years old si Isaac. Ngayon alam Mm. natin na si Abraham ay 100 years old nung ipinanganak si Isaac. So at the age of 60, ibig sabihin si Abraham ay 160 years old pa 160. lang. Uh, Namatay siya at the age of 175. So ibig sabihin, um, yung kambal, 15 years old nung namatay siya. Kaya naturuan pa si Jacob, especially si Jacob, ng Torah ni Abraham, no? Sa ancient text, makikita natin, kaya merong tinatawag, Sister Deb, na Abraham's bosom, no? Sa Abraham's bosom, sabi doon, mababasa natin to sa New Testament o sa Messianic writings, base na rin do sa parable ni Yeshua, no? Na um, yung mga righteous, yung namatay yung si Lazarus ay nasa Abraham's bosom, si Lazarus. Saan ba galing ito? Dito, sa istorya ng ancient text, sa Book of Joshua, nung mamamatay na si Abraham, ay tinawag niya si Jacob. Ngayon, si Jacob, magdamag siyang nagstay kay Abraham. So humiga siya, nakatulog siya kay Abraham, sa bosom ni Abraham. eh, Mm. si Jacob was a righteous man. Kaya ang idea na ang righteous is just sleeping, they are not dead. Na sila ay nasa Abraham's bosom. So yun doon galing yun eh. Anyways, so 15 years old yung mag-ama. I mean yung magkambal, no? And then eventually namatay si Abraham at makikita natin dito na si um, si si Isaac ay kinausap ng Panginoon sa chapter 26, ano? Kinausap siya, sabi ng Panginoon sa kanya. Ang maganda nito kinausap siya sa panahon ng famine. Minsan, Mm. um, mas malakas ang boses ng Panginoon or mas mapapakinggan natin kapag nasa ano tayo kagipitan kaysa sa yung abundance, no? Mm. Kapag Tama. abundant, minsan walang hindi masyado natin mabigyan ng atensyon talaga ang boses ng Panginoon. Pero sa kagipitan, ultimo
mga maliliit na sound. Papapakinggan natin yan eh. So, that includes yung boses ng Panginoon kasi ano yan eh, parang ang boses niya eh, ano eh, yung parang whispering yan eh. So, pero in this case, kinausap si Isaac ng Panginoon nung panahon na nagkaroon ng famine. Tapos sabi niya, Mm. imumultiply ko ang mga seed mo like stars in heaven. Tapos ibibigay ko ito sa iyo itong mga bansa na ito. Inano niya eh. Ni-reiterate niya ang pangako niya kay Abraham, no? Mm. At sinabi niya ito dahil sabi niya sa verse 5, 26 verse 5, dahil si Abraham ay pinakinggan niya, sinunod niya ang aking boses. So kung ano yung sinabi ng Panginoon, ginagawa niya. And he kept my charge. Lahat ng mga ipinagbilin ng Panginoon ay pinakinggan niya. Inano niya. Talagang he kept it or pinanghawakan. Pinanghawakan niya, no? Pati ang kanyang mga kautusan, mga commandments, ang mga statutes, mga batas, at ang mga Torah. Ang Torah ay instruction. So, ito magkakaiba ito, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ang boses ng Panginoon, ito ay very specific instruction. It could be a reminder, pinapaalala sa atin kung saan tayo, anong dapat natin gawin. Ngayon, ito yung boses na dapat hindi siya kokontra sa utos niya. Minsan, reminder lang yon, no? Or Mm. may special na pinuutos siya, sabi niya, gawin mo ito o gawin mo yan. Pero dapat naaayon yan sa utos ng Panginoon, ano? Sa kanyang Torah. Kasi hindi siya magsasabi ng isang bagay na kontra sa kanyang Torah. Okay? Pero very, very mga specific instruction ito. Ngayon, yung mga habilin, ano yung mga habilin? Ah, for example, si Yeshua, isa sa mga habilin niya, huwag kalilimutan ang mga mahirap. Habilin yun. Mm. Habilin. Ah, yung isa sa mga habilin niya, magmahalan kayo. Love one another. Habilin yun. No? Yun ang difference. Kaya makikita natin iba yung utos, iba yung sinabi niya, yung yung voice niya, iba rin yun. Wala sa itong, Tapos iba rin wait lang, wait lang. um, Dali lang. yung yung mga tawag dito um, yung mga habilin. Tapos commandments. Ano yung mga utos? Huwag kang gagawa ng ito, thou shalt not do this, o you do this. Yung Ten Commandments, for example, mga utos yun. Okay? Tapos, yung statutes, ito yung mga batas. Ito yung Mm. mga certain things na talagang ano talaga ang ano nga niyan eh ano yan. For example, ang mga example ng mga batas eh yung mga appointed times. Sabbath, mga appointed feasts, mga statutes yan. Kailangan pag ganitong panahon, ganitong gagawin mo. Kailangan ganitong panahon, ganitong gagawin. Oo. Statutes yan, no? Ang laws, ang Torah is instructions. Translation kasi medyo ano eh, may konting lihis ng konti. Kasi ang Torah translate nila as law. Actually, instruction dapat 'yan. So ano ba yung instruction? Ano yung mga gagawin mo kapag, for example, ano mga example ng instructions? Although lahat yan Torah yan. Parang overall Oo. lahat Torah yan, ano? Pero distinguish yan based sa kung ano yung inuutos niya. For example, anong instruction? Kapag ikaw ay mag-aani, may lupa ka, tapos yung kunwari may rice field ka, sabi niya, ang instruction niya, huwag mong ubusin lahat, magtitira ka ng corner para sa mga mahirap. Instruction yon. Another instruction, for example, kapag nag-umani ka, yung mga pangit na mga ano, pwede mo nang iwanan doon. Yung mga nahulog, iwanan mo na rin. Kapag may naiwan ka na nalalagyan, nakauwi ka na, huwag mo nang babalikan. Instruction yon. Kapag sa Mm. 7 years, hindi nakabayad yung nag-uutang, yung umutang sa'yo,
patawarin mo na. Mga instructions yan, no? Law din pero at the same time instruction, no? So may mga certain things na ano. Kaya si Abraham kinuha niya lahat 'yon. Inobey niya yung voice. Alam natin na nung inaya siya na pumunta sa lugar na ituturo ng Panginoon, sa boses 'yon, narinig niya eh. Oh, ganito Mm. ang gagawin mo. So, kaya napaka-importante na intindihin natin ang lahat ng sinasabi niya. Boses. Mm. Minsan, makikita natin yan kasi kapag tayo ay close sa Panginoon, maririnig natin yan. Minsan, sasabihin niya, pabayaan mo na. Nagagalit ka, gusto mo magalit, pabayaan mo na. Let it go. Boses ng Panginoon yon. So, instead na magagalit ka, ay hindi na pala ako kasi, I have to let it go. Parang gusto mong gumente, wag na, hayaan mo na. Nakikinig ka sa boses. Sabi ng Panginoong Yeshua, my sheep hears my voice and they follow me. I know them by name and they follow me. Yung iba, ang boses na naririnig nila, wala nang Shabbat, wala nang mga pista, wala na yan, wala nang law. Iba yun. Mm. Nakakatakot yun na boses. Huwag natin Hindi pakinggan. yun sa Panginoon. Yan sa Panginoon yun. Ang mga boses ang mga ganon yung pag merong mga certain instructions na Mm. parang Kontra. tamad ka mag Shabbat, mag-observe na Shabbat, may boses, bumangon ka, umano ka, pumunta ka. Ay, opo, Panginoon. Ayan, boses ng Panginoon yun. Pero pag sinasabi, huwag na muna, pahinga ka muna. Ay, hindi boses ng Panginoon yun. Pag kontra sa Kontra, Panginoon. yan. So, yun ano, tsaka mga habilin ng Panginoon. Ano ba mga habilin niya? Yun, hanapin natin yun. Anong mga habilin niya? Ah, sabi niya, yung mga, ang isang magandang habilin niya, Sister Deb, ay ano eh, yung Beatitudes. Mga habilin niya yun Mm. eh. Oh, Beatitudes. Yung, Blessed are the Mm. merciful, for they will be shown mercy. Habilin niya yun eh. Wala sa Torah yun. Well, kind of ano dun sa Torah yun in a way. Pero ito yung mga habilin niya In a yun. way, nakikita natin sa mga gawain ng mga Oo. patriarch. Kaya ang ano nito, ang Natin yung mga at karakter na yun. kaya ang intindi ng iba, ang Torah, ito si Jesus na to. Dito New Testament na to, wala na yung Torah. Ito yung mga utos niya. Oo. Hindi, ito yung mga charge niya. Ito yung mga habilin niya. Yung sa Matthew 28:18-20, sabi niya, all authorities on heaven and earth have been given to me. Therefore, go ye into all the nations and make disciples of all nations. And baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teach them to obey everything that I have commanded you. Habilin yun. Yun yung charge. Oh, that's my charge. Ano yung commandments? Love one another. Ayun, ganun, ano? Statutes. Ito yung mga utos niya. Ito yung mga appointed times, mga rules, yung pag-observe ng Shemitah, pag-observe ng Jubilee, yung mga ganon, ano. So, yun yung mga, ano, tapos instructions, anong gagawin. Paano mag-sacrifice, don't come before the Lord empty-handed. Mga instructions yan. Yun ang mga instructions, ano. Ngayon, si Isaac, ay isa sa mga binabanatan dito kasi parang may favoritism daw. Unang-una, not exactly favoritism, nagkataon lang na nasa outdoor person si Isaac. Mm. Mm. Makikita natin yan. Ngayon, si Jacob hindi masyado. Kasi, for one, pag tiningnan natin ang study talaga, mas nagstay siya kay Abraham. Kasi si Abraham, hindi na siya outdoor. More on indoor siya kasi matanda na and he's weak, no? So hanggang nasanay na siya, doon na siya. Tapos eventually tinutulungan ni Jacob ang nanay niya na si Rebecca. So lagi siyang ano doon sa si ano naman si Iso, nag-i-enjoy siya sa banding si Isaac, nag-i-enjoy sila sa banding nila ni Isaac, ni Iso. So kaya parang mahal niya, no? Parang mas may killing siya ron. Pero hindi naman ibig sabihin na
hindi na niya mahal si Jacob, no? Si ano naman, si Rebecca, alam natin si Rebecca na napakabait na tao. Sobrang bait. Alam na natin yan from the very beginning. Napag-usapan na natin yan. Yung meron siyang chesed. I'm sure mahal niya rin ang anak niya. Pero, eto na. No? Noong nag-asawa na si Isaac ng mga Canaanite, ang mga Canaanite po mga kaibigan, ay magagandang babae. Magaganda yan eh. Talagang kumbaga ibang level talaga. Pero hindi sila sa Panginoon. Yun ang problema ron. Kaya nag-iba na ang nalihis na ng landas si Iso. Hindi siya nagsimulang masamang tao. We have to understand that. Kasi imposibleng hindi tinuturuan ni Isaac si Iso habang naghahunting-hunting sila, habang nagbabanding-banding sila. Si Isaac, I'm sure na tinuruan niya si Iso. Ang problema, nung nagkaroon na ng asawa si Iso, iba na ang level na deviate na ang kanyang puso sa sa iba. Kaya napaka-importante po mga kapatid, mga kaibigan, ano, ang asawa ay either it will make you or break you. So kung i-break ka ng asawa mo, you better break with that person. Hindi ako nag-advocate ng separation, pero kung hindi na maganda, nadadala ka na, lalaglag ka na sa impyerno, eh medyo bumitaw ka na, no? Yun ang nangyari kay Iso. Hindi siya bumitaw hanggang naisama na siya hanggang pababa, no? Samantalang si Jacob ay napakamasunurin. Ito nga, tanong ko ito sa mga anak ko kanina, kung ilang taon na si Jacob nung siya ay ipinadala sa kila Laban, no? Um, 60 years old po si Jacob. So, ngayon, nowadays, ano, ang mga bata, 18 na ako, 20 na ako, 25 years old na ako, may sarili na ako isip, gagawin ko na kung anong gusto ko. 30 na ako, matanda na ako, huwag niyo na akong pakialaman. Ganon, ano. Um, kung righteous advice ang binibigay ng magulang, it's better ang anak ay sumunod. Kasi mapapahamak pag hindi sumunod. Si Jacob, at 60 years old, ay sumusunod pa rin sa kanyang Mm. kulang, no? Um, Kaya pinagpapala siya. Okay? Ngayon, isa sa mga karakter din dito, si Abimelech, no? Si Abimelech, meron na itong, alam natin ang unang kwento, meron na itong phobia kay Abraham eh. um, Kasi kinuha niya si Sarah, na 90 years old, na 89 actually, si Sarah. Akala niya magandang dalaga kasi hindi nga nagbabago mukha eh. Magandang maganda pa rin eh, kahit lola ng edad pero wala pang anak, no? So anyways, Ang ah, lola. ngayon at 90 years old, isipin mo 'yan, ano. Pero sabi ng Panginoon kay Abimelech, patay ka na. Sabi niya, bakit? Kinuha mong asawa niyan, asawa ng propeta yan. Patay ka na. Hindi ko naman alam, sabi kapatid niya. Kaya nga sabi niya, hindi naman yata tama na parurusahan mo ako na hindi ko naman alam. Tapos sabi ng Panginoon, kaya nga wina-warningan kita pag di mo pa sinoli, siguradong patay ka talaga eh. Kaya sinoli niya. Ngayon, ito naman si Isaac, ganun na naman. Hindi po dahil sa duwag si Isaac or ano siya, no? Kundi, again, napakadaming mga tao, mga servants si Isaac na galing pa kay Abraham. Tapos napalago pa lalo ni Isaac. So, napakadami niya. Willing siya katulad ni Abraham. Willing siyang ibigay ang only love of his life for the sake of the safety of others. Pero, ngayon, so nakita dahil nag-o-observe ito si Abimelech, nakita niya na medyo sweet yung dalawa. Kaya kinausap niya, mag-asawa kayo. Bakit mo sinabing ano? Bakit mo sinabing
hindi kayo mag-asawa. Mamaya niyan may kumuha kay Rebecca, napakagandang babae pa man din. Sabi niya, kaya nagbigay siya ng warning na kung sino man ang magnanasa o kukuha kay Rebecca, siguradong mamamatay. Kasi king siya eh. Dito makikita natin si Abimelech na minsan lang kinonfront ng Panginoon, natuto na. Huwag kang kukuha ng asawa ng iba. At poprotektahan mo ang mga taong Oo, sumunod sa Panginoon. yun yung nagpapakita na may takot siya sa Panginoon. May takot siya sa Panginoon. Oo. Ah, may mga tao may takot sa Panginoon, although iba naman yung Oo. kanilang gawain. Yun lang yun ang isang masaklap diyan. So, yan si Abimelech. Ngayon balik tayo rito kay Jacob tsaka kay Esau, no? Um Ngayon dumating na sa time na so gusto kong makita natin ang timeline, no? Itong panahon na to, nabulag na si Isaac. He was around 100 years old. Okay? Mm. 100 years old na si Isaac kasi si Jacob 60 years old. Oh, sorry, 120 pala. 120. Sorry, may bad. Kasi 40 years old nag-asawa si Isaac, 60 years old nung 60 years old na si Isaac ay naipanganak yung kambal. So at the age of 60, nung kambal, si Jacob especially, si Isaac is 120 years old, bulag na siya. And akala niya mamamatay na siya. Okay? Pero alam natin, based sa Bible, na namatay siya at the Mm. age of 185. So ibig sabihin dito mga kapatid, mga kaibigan, more than 65 years na bulag si Isaac. More than 65 years. So at least 70, 75 years na bulag. Ganon. Despite na isa siya sa mga mahal ng Panginoon na patriarch. Pero hinayaan niya mag-suffer si Isaac ng pagiging bulag for around between 65 to 75 years. At Mm. hindi lang po ito, kasi later on, nung umalis si Jacob, nung umalis na siya, naiwan si Isaac sa si Rebecca. Kinuha lahat yun ni Ni Iso. iniwan na destitute yung magulang niya. Kaya si ano pang nagpapadala si Jacob ayon sa ancient text. Si Jacob pa nagpapadala kay galing sa kay dun sa nasa ano siya, nasa Babylonia. Um, so anyways, bulag si Isaac at akala niya mamamatay na siya. Kaya feeling niya siyempre may pakiramdam naman yung tao kung alam niya, "Oh, malapit na yata ako mamatay, kailangan ko ng maghabilin." Pero hindi pa siya namatay, 65 years after pa eh. So, kaya nainip si Iso, kinuha na lang niya lahat, di ba? Anyways, ang testing kay Isaac, kasi makikita natin dito, parang wala nang masyadong testing kay Isaac. Parang hindi katulad kay Abraham, saka kay Jacob. Oo. Isaac parang konti lang ang kwento. Actually, napakabigat yon para kay Isaac na maging bulag for about 75 years. Tapos nakikita mo yung dalawa mong anak. Gusto ko lang po ma-picture niyo kung anong dinaramdam ni ni Isaac. Okay? Ito para maintindihan lang natin. Um, Nawala sa kanya ang kanyang anak na isa si Jacob, and eventually later on si Esau kinuha pa yung mga kayamanan niya. Bulag siya, destitute. Mm. Matagal silang hindi nagkita for 20 years. Pagbalik, namatay si Rebecca. Pagbalik Mm. ni Jacob, si Rebecca namatay, pati si Deborah. Yung ano niya. So, Yung uh, tagapag-alaga. tagapag-alaga. Ngayon, maliban pa, although i-discuss din natin to later, gusto ko lang makita natin kung ano ang karakter na meron si Isaac. Na napaka-patient niya, hindi siya yung parang sinusumbatan niya ang Panginoon. Ang mga maraming tao,
lalo na yung mga naglingkod na sa Panginoon, nagbigay sa kanila ng buhay nila sa Panginoon, ganun. Kapag napadaan sa kahirapan, may ano eh, may sumbat eh. Oh, naglingkod ako sa iyo, Panginoon, ganun, ano. So, si Isaac po hindi siya ganun, no? Ngayon, punta naman tayo kay Rebecca. Si Rebecca, alam natin from the very start na ang kanyang karakter ay may chesed. Yung chesed, sa mga hindi pa nakarinig nito, ito ay translate sa English na loving kindness. Pero it's more than loving kindness. Wala siyang direct English na translation, ang chesed. Pero ito ay isang very godly character na I would say a culmination at the very least, ng fruit of the Spirit. Yung love, loving person yan, joyful person yan, joy, peaceful, peace, patience, napakapasensyoso, kindness, napakabait, goodness, napakabuti, faithfulness, gentleness. Yung gentleness, mga kapatid, mga kaibigan, it's a power under control. Meron kang pwede mong sirain, pwede mong gumanti, pwede mong saktan, pero you're holding your power back. Yun yung gentleness. And then self-control. Yung self-control yung nakukontrol mo yung ano. Pero, um, yun yung nagmamanifest. Pero on top of that, ay meron kang certain character na talagang above and beyond. Mm. Yun yung Chesed. So, may Oo. may napansin din ako, Brad, dun sa yung time na, kasi palaging nababanggit na manipulator si Jacob, Oo. na manipulate niya si Esau Oo. na ibigay yung birthright niya. When Oo. in fact, kung titingnan natin sa ibang anggulo, maaaring sinusubukan si ni Jacob gaano kahalaga sa kanya yung birthright. At Okay. doon pinakita Oo. niya, Ganito yun eh. pinakita niya. For many things. One, yung birthright, um, ang inaano is, oh, nagugutom yung kapatid mo, ang gusto mo yung kanyang kayamanan, yung kanyang birthright. Kaya inano mo, alam mong gutom na gutom, mamamatay na sa gutom. Ganito po, ano? Unang-una, hunter ah, mag-skillful hunter si Iso. Ba't wala man lang siyang na-hunt? Yun ang una ron. Oh, Pangalawa, napakadami nilang servants. Napakadami nilang marami silang mga tauhan. para magsilbi sa kanya. Para magsilbi sa kanya, bakit talaga yung kay Jacob ba talagang kukunin niya? Pangalawa, Oh, point. parang Pangatlo, parang sa bully ah. pangatlo, ang birthright tsaka blessing, they come together. Ang birthright Mm. po, ito yung responsibility, mga kapatid, mga kaibigan. Ito yung may responsibilidad ka. Kaya dapat may blessing. Ang ibig sabihin nun, yung dapat may financial support yon. Ang mga sa Middle East, para sa mga nakakaalam, ano, o yung hindi nakakaalam, yung oldest cousin o oldest the child na son, siyang responsible sa buong pamilya, yung mga pinsan, mga babae, mga ganon. Kaya siya yung pinamamanahan, tapos siya yung magsusupport dun sa family. Kaya they come together. Si Mm. si Iso, ang binigay lang niya, sabi niya, okay, gusto mo ng responsibility, sige, bibigay ko sa iyan. Pero sa kanya yung blessing. Ibig sabihin yung pera kanya. Responsibilidad sa iyo, bahala ka dyan kung saan mo kukunin yung pera. Ganon ang Mm. dating nun eh. And, Ganun ang gusto niya. at pang-apat, dahil nga lagi ngang wala si ano, isipin po natin ano, hindi po ito family of four lang. Baka iniisip kasi ng mga tao, family of Sila four lang, lang. mag-asawa, tsaka Mm. yung magkapatid, apat lang. Hindi po, libo ang tao na nasa kanila, libo. They own a lot of people, mga na umaasa sa kanila. Marami silang livestock, marami silang businesses. Paano Mm. maasikaso ni Isaac yun? Ibulag nga, matanda ng bulag, may sakit. Yung nanay naman, babae, matanda na din. Di ba? So, sino talagang gagawa? Di si Jacob. Kasi yung dapat na gagawa, gala. Laging wala. So, sabi ni Jacob, kung ayaw mo, ako na lang ang magte-take na responsibility. Ayaw mong mag-take na responsibility, kukunin ko na yung responsibility. Yun po yun, ano. Hindi yun yung ninakaw niya.
Pwede naman kasi hindi ibigay ni ano eh. Pwede naman hindi ibigay ni Iso at maaaring bibigyan pa rin siya ni Jacob kasi si Jacob ay napakabait na tao. Um, Hindi siya mapaglamang. Maski pag nakita mo kung paano ang argument niya kay Laban, sabi niya, yung mga namamatay na sheep, ina-absorb niya ang losses. Hindi siya nakikipag-away sa yung mga transaksyon na ano, niloko siya, ganun, okay lang sa kanya. So maraming mga bagay-bagay na makikita na si Jacob ay hindi katulad ng pagbibintang ng iba. Kaya nga mahal ng Panginoon si Jacob eh. Hindi po siya minahal dahil masamang tao siya at dahil sa mabuti ang Panginoon at pinili lang si Jacob. Hindi po ganun yun, no? Pinili si Jacob dahil si Jacob ay napakabuting tao. Napaka maganda ang loob niya, no? Kung hindi natin naiintindihan yan, eh may problema. Kasi kung ang intindi natin, kahit anong sama ko, mamahalin ako ng Panginoon, so okay lang. So bakit pa ako magpapakabuti kung mamahalin rin lang naman ako ng Panginoon? Then I might as well enjoy this life. And then the life in the next, di ba? Ganun yun eh. Party here, party there, party everywhere, di ba? Bakit hindi, di ba? Total, habang sobrang sama ko, tapos mag-pray to receive lang ako, mag-confess lang ako ng sin ko, okay na. Na-enjoy ko pa yung party, di ba? So, why not? Di ba? Kasi kung ang aanin mo pagiging mabuting tao kung hindi naman makakapagligtas yan. So, hindi ka mabuti ka, inapi-api ka pa ng mga ibang tao, di ba? Pero hindi po ganun yun eh. Yung karakter na tinitingnan ng Panginoon ay iba. Ibang level, no? So, we have to understand bakit pinili si Abraham, bakit pinili si Isaac, bakit pinili si Jacob, bakit pinili yung mga anak ni Jacob, at bakit pinili ang Israel. Dahil meron silang certain character na tinatawag na chesed. At kapag hindi sila nagfa-function as that, napaparusahan din po sila. No? Mm. Yun eh. Pag, pag lumihis sila dun sa dapat nilang kalalagyan, eh may palo din. So, Kagaya din, naalala ko tuloy yung nangyari din kay Jonah. Ayaw uh, niyang sumunod. uh, Kaya may nangyari sa kanya. pag, pag, pag hindi na sumusunod, eh meron ka lang kalalagyan. So, yan po ang intindihin natin kasi marami ang kumakalat na mga katuruan na ang mercy, ang grace ng Panginoon ay Hindi na walang mawawala. pinipili yun. Basta pipiliin ka lang. At kahit Mm. masama ka, kasi you cannot save yourself by good works eh. Yan ang lagi nilang pinangangalandakan, which is in contrary sa sinabi ng Panginoon. Sabi Mm. ng Panginoong Yeshua nung tinanong siya, ng isang mayaman, paano ako makakapasok sa kaharian ng Panginoon, ng kalangitan? Ano sabi ng Panginoon? Gawin mo ang mga kautusan. Yung commandments sa Hebrew word ay mitzvot o mitzvah, no? Commandments yun. Ang good works sa Hebrew ay mitzvah din. Pareho lang. So, at hindi sinabi ni Paul na not by good works. Ang sinabi niya not by works, which is completely different word. Hindi siya pareho. Sa Ephesians 2:8 and 9. Kasi pagdating sa Ephesians 10, sinabi niya na we are created to do good works, which He laid from the foundation of the world so that we should walk in them. Mag-ibang-iba po kaya pag sinabi na not by works so that no one should boast. Kasi po, mga kapatid, mga kaibigan, ang taong sumusunod sa commandments ay hindi dapat nagbo-boast. Mm. Dahil pag nag-boast ka, hindi ka na sumunod sa commandment. Yun lang yun eh. Nilabag mo na kahit sumusunod ka. Wala, Parang wala, nilabag wala. mo na. Oh, kaya marami yan eh. Di ba? Yung hindi lang Torah yan eh. Kundi may voice, may charge, may statutes, may commandments, and may instructions. 5 yun eh. Yun ang kabuuan eh. Di ba? So, hindi ano yun. So, si Jacob, mga kapatid, mga kaibigan, ay
mahal din ni Abraham. Ayon sa ancient text, si Abraham ang paborito niya si Jacob from the very start. Mm. Kasi si Jacob, napaka ano siya, masunurin talaga. Alam mo, madaling mahalin ang mga mababait at masunurin eh. Sino ba naman may gusto sa mga masusungit at yung matitigas ang ulo? Kahit ang Panginoon, ayaw niya ng ganyan. Kaya hindi ko maintindihan kung saan ang logic ng mga tao na pinipili ng Panginoon yung masasama. Mm. Ah, Wala sa logic yan eh. Ang Panginoon nagagalit din sa mga makukulit, sa mga kaya sinasabihan, you are stiff-necked people. Sabi niya, 'di ba? Mga adulterer, mga ano kayo, gano'n, 'di ba? Adulterous generation, sabi niya. So, nagagalit siya eh. Mga May napansin din ako, Brad. oh, Yung sa mag-asawang Isaac at Rebecca, di ba binanggit ng Panginoon sa kanila na si Jacob ang mangunguna kay ayan, Esau. oh. So, it means hindi na sunod ni Isaac yun. At si Rebecca, maring naalala niya yon kaya niya inutusan si Jacob. Kaya nga ang ano doon eh, ang point doon is ang sinabihan si Rebecca eh. Kaya nga naisulat Ah, okay. si Rebecca ang sinabihan kasi nagpipray si Rebecca, bakit ganito ang tiyan ko? Bakit parang gulo-gulo? Parang nasasaktan siya, Nag-aaway. nahihirapan siya. Bakit ganito to? Very abnormal. Nagpray siya. Sabi ng Panginoon, may dalawang nation sa womb mo. Sabi niya, yung isa will be stronger than the other. Sabi niya. Tapos Mm. sabi niya, the older will serve the younger. Yes, Very with the clear ang younger. instruction ng Panginoon. So anong problema nila kay Rebecca? Mm. Yan ang problema kapag ka ang tao, ang logic nila sarili lang nila, no? Um, Sasabihin, oh nagsinungaling si Rebecca, nagmiloko si ano. Tapos, hindi rin natin mako-question yung ano, kasi lahat ng kumbaga chosen. Sabi nga. Pag pinili ng Panginoon, doon nakatutok ang mga mata niya. At O, alam niya kung tama yung ginagawa o hindi. hindi ganito yun eh, maski chosen. Parang inuhusgahan natin ng Ganito yun, Panginoon. no? Maski chosen, mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko lang i-qualify ito. Hmm. Pinili ng Panginoon ng mga Israelites, tapos pinili sila eh. Nilabas sila sa Egypt, di ba? Pinagtanggol sila ng Panginoon and everything. Pero pagdating nila sa Mount Sinai, sumamba sila sa golden calf. Gusto na silang patayin Hmm. ng Panginoon eh. Maski po pinili ka, pero hindi ka sumunod sa Panginoon, may kalalagyan ka talaga. Wala rin. Wala din. Kaya many are called, but few are chosen. Sino ba yung chosen? Kasi yung mga ito po yung mga kapatid na kaibigan, ito yung mga na pinili, tinawag na tuloy-tuloy na sumusunod. Kasi hindi naman porke tinawag ka, okay, sure ball ka na. Oh, save ka na eh. Lumihis ka. Marami pong biblical precepts and principles um, na nagsusupport dyan na hindi permanent ang salvation sa mga taong sutil. Ang Panginoon, sinabi ng Panginoong Yeshua mismo sa Revelation chapter 3, sinabi niya, aalisin ko kayo sa ano eh, sa Book of Life eh. Sinabi rin niya dun sa ano yan, kay Moses dun sa ano eh, nung nandoon sa, dahil sumamba nga sa mga golden calf, ang mga tao, sabi niya, ako na lang alisin mo sa Book of Life mo, sabi niya. Sabi niya, hindi ikaw ang alisin ko kung sino yung may kasalanan siyang alisin ko sa Book of Life, sabi niya. So therefore, pwede talagang alisin. Kasi yung mga nagtuturo na hindi pwedeng alisin, ay tinuturuan nila mga tao na walang fear of God. Wala nang takot sa Panginoon. Kasi napili ka na, parang wala nang choice ang Panginoon. Napili ka na eh. Wala na siyang ano, wala na. Ang logic nila, kapag isang napili na, maski magpakasama-sama yan, towards the end of his life, magkakaroon siya ng pagkakataon na mag-repent kasi napili na siya. So ganito lang po Hmm. ibig sabihin niya, no? Nagparty siya na nagparty, masayang masaya sa buhay niya, na lahat ng kasamaan ginawa niya, tapos pinatawad siya, pagpatay niya, party na naman ulit sa langit. So party all the time. Samantalang yung mga mabubuti, hindi sila napili eh. Wala kang magagawa. You know?
Napaka-unfair. Mali po. Pero itong tanong ko, paano ka nakasiguro na napili ka? Dahil nag-pray to receive ako, Eka. At ang ganda ng aking testimony, paiyak-iyak pa ako. Di ba? Pero, pero nakakaiyak yung ginagawa mo dahil di mo naman sinusunod yung utos ng Panginoon. So, what's the point? Mm. Right? Makikita po natin na ang mga patriarchs, maski pa, ito si Adam. Simulan na lang natin kay Adam. Nagkasala sila ng Adam and Eve, silang dalawa. That's it. Isang beses lang yun. For 930 years, hindi na ulit sila nagkasala. Biruin mo, susundin mo ang commandments for 930 years na hindi ka nagkakamali. Di ba? Ganon din si Shem. I mean si Seth. 900 and plus years din. Si Noah, 960 years. Isipin mo yun, no? Hindi, biro mo, ang tagal mong sinusunod ang commandments. Hindi po sila nagpaka-party at nagano tapos nag-repent towards the end. Hindi po ganun yun. Dire-diretso ang ano nila. Si Abraham for 175 years. Dire-diretso yan. Si Isaac for 185 years. Si Jacob, 147 years. Si Sarah, 127 years. Mahahaba tayo, ilang years lang ang buhay natin. Di ba? Swerte na tayo kung 80, 90, even 100, sabihin na natin. Oh, maiksi lang yun eh. Di ba? Mm. Eh, yung iba, matatagal eh. Di ba? So, yun ang ano natin, yun ang tingnan natin na ano. Meron silang chesed. Pag nakita natin ang pattern ng anong klaseng mga buhay ng mga tao, paano sila, bakit sila minahal. Maski si David, Sister Deb, ang nakikita nila Mm. kasi kay David yung naging murderer siya at naging ano siya Kasalanan. naging adulterer. Oh, that one time yun eh. He did that eh. Pero he embraced yung suffering. In-embrace Mm. niya. At from then Tinanggap on, niya. napaka May mga consequences siya na ano, naranasan. sobra. Tapos yung nabawasan yung joy niya na pag Oh, nagpupuri sa oh, Panginoon. iba na ang ano niya. Pero makikita natin na So, napaka-humble ni it, David. those are the lessons we should learn kapag tayo nakaranas ng ganong pareho ng naranasan ni Yeah. David na nagkamali siya. Pero ang point dito, si David, nagkasala siya tapos he walked with God na. Hindi Still yung walking siya God. nagpakapatuloy ng pagkasama. Hindi. Yes. At as a matter of fact, nung kinurse siya ni Mosebeth, kan pangalan, nung isang Yung anak ni King Saul. King Saul, yeah. Sabi niya, gusto nang patay ni Joab eh. Ah, Mm. pero sabi ni David, hindi, kung pinakurse ako ng Panginoon sa kanya, hayaan mo siya. Let it be. Maski nung nakabalik na siya eh. Nagmamakaawa sa kanya, hindi pa rin niya pinatay kasi sabi niya, we cannot kill right now. Dahil ito'y day of the Lord. Ito'y parang day of celebration. Pero sabi niya kay Solomon, huwag mong kakalimutan kung anong ginawa niya. Kasi kapag kinurse mo ang king mo, uh, death penalty 'yon. Mabuti kung Mm. minuna lang niya minsan. Tuloy-tuloy, eh. Binabato pa niya for the whole time na nagmamarcha sila David ng ilang araw. Talagang sinusunod, talagang tinutuya talaga niya. So, ibang level din eh. So, kaya, pero makikita natin dito kung gaano kabuti si David, no? Anyways, Mm. ang whole point po dito, ang gusto kong i-point out dito, na makita natin ang mga karakter ng mga taong minahal ng Panginoon. Kung makikita natin ito, ay mai-emulate natin. Pero kung ang titingnan natin yung kasalanan nila, ito nagkasala sila, ito si ganito siya. Anong natutunan mo ron? Di ba? Oh, hindi ko gagawin yun. Talaga lang, ha? Di ba? Mm. Mas masahol pa nga yung ginagawa natin, eh. Di ba? So, Meron din pinakitang lessons din dito na sa naranasan ni Isaac na every time nagdadag siya ng well, makakuha siya ng tubig. oh, Tinatabunan ng kalaban.
Ang May kinukuha. imbis na Oo, oo, kinukuha. So, kinukuha. yung iba tinatabunan. Oo, Imbis na makipag-away siya, aalis na lang siya at gagawa uli oo, siya hindi siya kasi Kita natin na yung blessing ng Panginoon sumusunod sa kanya. Sinusundan siya. sinusundan siya eh. Bawat buksan niya na well, may tubig. Oo, yun eh. It's a Tsaka good hindi sign. siya palaway. Although Mm. si Isaac actually is a good hunter. Magaling siyang magaling siyang magpana. Ano siya eh. Pero makikita mo na isang pana lang niya doon sa mga makukulit na servant niya Kayang-kaya niya eh. Pero Mm. yun yung tinatawag na Ah, gentleness. It's a wala. power Oh, under yun na nga. control. Yun yung commonality ng mga patriarchs. Lahat Yeah. sila humble. Yan, Hindi sila mapagsamantala. Yan, Halos makikita mo sa kanila yung mga utos ng Panginoon ay sinusunod nila. yan. Reflective ng Panginoon sila eh. Reflective ng Panginoong Yeshua. Oo, Ang kaya mga kaya patriarchs. tuwang-tuwa sa kanila ang Panginoon. Pag nakikita ng Grabing blessing sa Panginoon kanila. kung anong klaseng tao sila na reflective yung character niya sa tao, na ano siya, nagigiliw siya, natutuwa siya. Mm. Hindi siya natutuwa na, ay pinili na kita, nagpakasama-sama ka, pero okay lang kasi mas malakas ang grace ko kaysa sa kasalanan mo eh. Ito po ay maglilid sa impyerno. Huwag po niyong pakinggan yung mga taong nagsasabi na kahit anong gawin mo mapamabuti, mapasama, hindi mo ikaliligtas o ikapupunta ng impyerno. Kasi Mm. ligtas ka na eh. Yan po ay isang kasinungalingan. Yan po ay hindi biblical at hindi po yan ay makatarungan. Kasi po, ang evidence ng presence ng Holy Spirit sa atin ay yung fruit of the Spirit. Ito Mm. discuss natin to Sister Deb kay yung sa Samuel sa First Samuel yung kay King Saul. Paano nalaman na wala na ang Spirit of God kay King Saul? Kasi nag-iba na ugali Mm. niya eh. Ano na siya, Oo. criminal mind na siya, Matapang na. magagalitin na wala na yung fruit of the Spirit. Hindi na siya Mm. mapagmahal, ah, So, hindi na siya masaya, love, nawala na po joy, yung... wala na siyang joy, peace, wala siyang kapayapaan, wala siyang pagpasensya, no Tapos patience, puro hatred. o walang kindness Hatred sa kasi kanya. hatred. Goodness, hindi. Puro badness eh. Gentleness, hindi gentle siya. Talagang aggressive siya eh. Wala. So, Eh, kontra na sa lahat espiritu yung mga pinagagawa niya. so, So, paano, talagang totoo, nawala sa kanya yung banal na espiritu. in as much as ayokong maging judgment tayo sa kapwa, no? Hindi natin makikita, Yes. ito, ang sungit nito, wala ng Spirit of the Lord dito. Pero Huwag yun po ang tayong nakita ganon. natin. Huwag po tayong Nakita ganon. lang natin. Dapat Okay. tayo ang iano natin yung sarili natin. Ang Mm. judgment natin, am I saved? Dapat ang Spirit Mm. of the Lord, ang Spirit of the Oo. Lord is with me. Ang Kulang pa evidence ba sa niyan, fruit of the spirit sa ating o, buhay? ako ba'y loving? Mm. Isipin ang love, ito po mga kapatid, mga kaibigan, hindi yung love, ay, I love you. Hindi ganun ha. Love, 1 John 5:2. This is how we know that we love the children of God if we love God and keep His commandments. Yun ang love, Yun. keeping God's So, commandments. kapag nasusunod natin yung commandments niya, lahat ng Yun ang ating love. ginagawa ay nagiging mabuti sa kapwa. Yan. No, yan ang love. Ikakabuti na. Tapos Kinabubuti ng kapwa Tapos natin. yung joy. Yung joy, Tapos masayahin ka kahit anong situation. Mapabagyo, mainit, mapalamig, tag-araw, o tagtuyot. May joy kasi ang joy mo nasa loob eh. Hindi mm, dependent sa labas eh. May peace ka, may peace, mabilis kang makatulog, wala kang katakutan. Parang anytime, pwede ka eh. Patience, napakapasensyoso mo. Goodness, kindness, goodness, faithfulness. Dapat yun ang test natin, yun ang checkmark natin. Ako ba'y mabuti ngayon? Ako ba'y ganun dapat ang checkmark natin. Nasa akin ang Holy Spirit, nasa akin ang checklist. yun ang checklist natin. Kasi pwede mong alamin lahat ng mga theology, lahat ng mga
masusunod mo man, maski sabi natin, okay, nag-observe ka ng Shabbat, ng feast, lahat na, nagawa mo. Pero if you don't love, which meaning to keep God's commandments, wala kayong yung fruit of the Spirit, wala din yun eh. Kaya dapat ano tayo, ando dun yung evidence ng ano natin, ng character natin should be evident yung kung ano yung sinasabi natin. So we walk what we talk. Parang ano, ganun ano. So um, as we continue na pag-aralan natin ang mga character, ano, huwag natin kalimutan ng isang word. Kung hindi natin memorize ang yung fruit of the spirit, Mm, isang word lang ang tanda natin, chesed. Madaling tanda niyan, chesed. So, yung chesed na yan, andyan dyan na lahat ng kabutihan ng isang tao. Is godly character. Yan yung character ng Panginoon natin, ano. Na kaya sabi niya um, kahit ang Heavenly Father is giving sunlight and rain to good and bad people. mm, Hindi niya pinapatulan agad-agad yung mga wala sa hulog, ano. So, ano dun yung ano natin, yung character niya. So, I hope and pray na ah, matutunan natin ang mga character ni Isaac, ni mm. Rebecca, ni Jacob sa ano na to, sa parsya na to. Sister Deb, wala na yata tayong oras. Okay. Ah, Okay. So bago po tayo magpaalam, nais ko pong idagdag din yung aking mga nakuhang insights mula sa mga binanggit ni Brother Richard na sobrang judgmental ng tao. Kahit sa internet, makikita natin yung mga discussions about Jacob na masama, mapagsamantala at madaya. Pero bakit siya pinaboran pa rin ng Panginoon? Tama yung nabanggit ni Brother Richard dahil nasa kanya yung fruit of the Spirit. At mapapansin din natin na nasulat ito sa Malakay chapter 1 verse 3. Jacob I love, Esau I hate. So matagal matagal ko itong bakit hit na si Esau? Dahil hindi po natin, ibig sabihin natutukan natin yung istorya ni Jacob pero hindi natin natutukan kung ano yung mga pinaggagawa, mga kasalanan na pinaggagawa ni Esau. At yan po ay madalas nababanggit din ni Brother Richard. At bakit ito nabanggit din sa Romans chapter 9 verse 13? I hate Esau. Palaging binanggit na po, humuhing-muhi siya kay Esau. So, sana sa ganito pa lang kung ano yung sinabi ng Panginoon, he is the best judge ever. Kaya tatanggapin natin kung ano yung judgment ng Panginoon kay Esau at kung bakit niya pinaboran si Jacob. At lahat ng yan dahil sa na kay Jacob yung fruit of the Spirit na nawa sana ay makita din sa ating buhay. At ito yung checklist natin, maging checklist natin sa ating buhay. Every day, kahit sa panalangin natin na makita sa atin yung characteristic ng fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, and the rest. Lahat po yan yung mababasa sa Ephesians chapter 4 ba yung brother? Kalimutan ko na. Ephesians chapter 4. I think. And also, Go ahead, ito. sis. Yeah. So, yun. At bago tayo magpaalam, hilingin ko muna si Brother Richard para sa close prayer and benediction. Okay. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po muli sa amin na kami po ay mapag-usapan namin ng Parsha Tuldot na kung saan ay nakita namin ang karakter ni Isaac, ni Rebecca, ni Jacob, at ano naman yung bad character ni Esau na imbis na maging masaya siya dahil blines ang kapatid niya, siya pa ay naging nagsumpang patayin ang kanyang kapatid. Nawa, Panginoon, ay maging ah, kapareho kami ni Jacob na kung saan ay Mm. masaya para sa ibang tao, para sa blessing ng ibang tao at sa mga sumusunod sa Panginoon ay patuloy na magkaroon ng blessing at ang blessing na ito ay galing sa inyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyong inyong salita
na ito ay manahan at lumago at Mm. magbuka sa puso ng mga makakapakinig. Binabalik po namin ito sa inyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. utusan nga ng Panginoon si Moses, na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarekech Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panabelecha bikunecha. Yisa Adonai panabelecha b'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang lahat po ng ating mga tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Source of the Ministries. At patuloy po natin i-like at i-share yung ating mga lessons upang maraming tao ang makarinig at matutunan ang aral ng Panginoon sa pamamagitan ng Torah. Tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako inyong lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Season sa kabilang linya na patuloy na bumabati sa inyo at nagpapaalam ng Shabbat Shalom.